grievance letter, pero walang pakikipagharap o pakikipag-usap ang management sa amin. Lumapit din po kami sa local government, pero dahil sa ito ay kasagsagan ng eleksyon, kami po ay walang nagawang naibigay na tulong sa amin. Pero ang pinakahuli naming pinuntahan ay ang pagpapile ng kaso mula sa illegal shutdown at constructive dismissal. Noong April 22, pumunta ang buong manggagawa rito para mag-file ng kaso. Subalit mga kasama, isang buwan, dinagdagan uli ng isang buwan na pagpapahirap mula sa mga manggagawa sapagkat lumipas ang isang buwan saka lang magkakaroon ng unang hearing. Kaya mga kasama, ang araw na ito, mula nung kami ay mag-file, ngayon pa lang magkakaroon ng hearing dito sa NLRC. Kaya tinatanong namin sa aming mga kaisipan o kaya ang mga nandito sa DOLE na ito nga ba ay para nga ba sa mga manggagawa o para sa mga kapitalista, sapagkat sa haba na walang trabaho ang mga manggagawa, dinagdagan pa nila ng isang buwang palugit para lalong mawalan ng trabaho ang mga manggagawa. Kaya kami ay kaunting programa mula rito para ipahayag ang kaloob-looban ng mga manggagawa, ang galit at ngit-ngit ng mga manggagawa, hindi lamang sa kapitalista, kung hindi sa mga ahensya ng gobyerno na dapat tumitingin at tumutulong sa mga uring manggagawa. Pero ano ang nangyayari dito? Totoo nga ba? Baunan ng mga kaso ang mga ganitong ahensya ng gobyerno? Nasaan ang tulong para doon sa mga uring manggagawa? Nasaan ang sinasabi ng ating Pangulo na maraming trabaho, may magandang sweldo at maayos na trato sa mga manggagawa? Ipinapakita lamang sa administrasyon ngayon na walang kalalagyang maganda ang mga uring manggagawa na siyang nagbibigay ng yaman. Mga kasama, sinasabi nga natin, ang sabi ng Pangulo ng Pilipinas, may magandang trabaho, may maayos na sweldo, at may magandang trato sa mga manggagawa. Pero nung nakaraang Mayo 1, sinabi niya, walang dagdag na sahod sa mga manggagawa dahil daw marami ang mawawalan ng trabaho. Isang malaking kasinungalingan ito mga kasama, sapagkat alam nating lahat ang mga manggagawa ang siyang nagbibigay ng ekonomiya dito sa ating bansa. Pero ano ang turing nila sa atin mga kasama? Mga busabos, hindi tayo pinapapakinggan. Kaunting dagdag na sweldo sa mga manggagawa, kaunting benepisyo, wala tayong natatanggap dito sa administrasyon na ito. Sabi niya pa, magdagdag kaltas sa SSS ng mga kapitalista sa mga manggagawa. Pero mga kasama, maniwala man kayo sa hindi, maraming kapitalista ang hindi nagre-remit ng SSS sa bawat ahensya ng gobyerno. Pero tayo, lagi tayong pumupunta sa departamento ng SS para alamin kung nagre-remit ang mga kapitalistang ito. Pag nalalaman natin mga kasama, walang aksyon ginagawa ang ahensya ng SSS para doon sa mga kapitalista. Subalit tayo mga kasama, mga manggagawa, oras na meron tayong nagawang hindi tama, napakabilis ng kanilang aksyon para tayo ay gawa ng gawa-gawang kaso na dapat nilang inilalagay nila sa kanilang kagustuhan kung saan tayo ilalagay. Kaya nasaan yung sinasabi ng ating Pangulo o kaya ng ahensya ng gobyerno tulad ng DOLE ito na sila ay para sa mga manggagawa. Kaya mga kasama, mga kapwa manggagawa, kung hindi tayo maglalakas ng loob, sumigaw at ipagsigawan ng ating mga karapatan bilang manggagawa, ang kailangan lang natin magkaisa,
ilaban natin ang ating karapatan. Dahil kung hindi tayo kikilos, walang kikilos sa ating mga sarili mga kasama. Yan lang po at magandang umaga sa inyong lahat.